Hello mga bata! Kamusta kayo? Nandito kami muli para magkwento sa inyo. Ako nga pala si Ate Naomi. At ako naman si Ate Shekinah. Noong nakaraang Sabado, natapos natin ang aklat ng Job at ngayon ang ibabahagi namin sa inyo ay tungkol sa aklat ng mga awit o Psalm sa English. Ibabahagi namin ngayon ang Psalm 23 na gusto ng maraming mananampalataya. Alam ninyo mga bata, ang aklat ng mga awit ay may 150 na kabanata. Maraming tao ang sumulat nito. Isa sa mga ito ay si David. Naalala pa ba ninyo kung sino si David? Oo, siya ang anak ni Jesse na nagwagi laban kay Goliath at naging hari ng bansang Israel. Ang Psalm 23 ay tumutukoy sa isang pastol. Ano ba ang isang pastol? Siya ay isang tagapag-alaga ng mga tupa. Noong bata pa si David, ang kanyang trabaho ay maging pastol ng kawan. Pinapastolan niya ang mga tupa ng kanyang ama. Dahil naranasan niya maging pastol, nakagawa siya ng isang awit tungkol sa pagiging pastol, ang Psalm 23. Ito ay tumutukoy sa pagiging pastol ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Psalm 23. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin, sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang ganda ng awit na itinanghal ni David. Nakilala ni David na ang Diyos ay ang kanyang pastol dahil siya mismo ay isang pastol. Alam niya kung ano ang nararapat para sa kawan. Ang pastol ay nagtutusto sa lahat ng kailangan ng tupa at hindi na nangangailangan ng anuman. Lahat ay kaya niyang ibigay. Nagbibigay rin siya ng kapahingahan sa mga tupa sa pamamagitan ng pagpapahiga sa kanila sa mga luntiang pastulan at kapayapaan sa tabi ng tahimik na siping ng mga tubig. Hindi rin siya natatakot dahil alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Maging ang pamalo at ang tungkod ay naging kasiyahan kay David. Ang pamalo ay para labanan ang mga lobo na gustong sumalakay sa mga tupa. Hindi ba mga bata? Kapag ang isang tupa ay lumilihis ng daan, ginagamit ng pastol ang tungkod para sundan ng tupa ang tamang landas. Ito ay nakakatuwa dahil ayaw niyang tayo ay maligaw ng landas. Siya ang nagpoprotekta sa mga tupa mula sa panganib at kamatayan. Sinisiguro niya na maaalagaan sila ng mabuti at hindi sila magpapagala-gala. Sa panahon ng kanyang pakikipagbaka, may inihandang hapag sa harap niya at ang kanyang ulo ay pinahira ng langis at ang kanyang saro ay umaapaw. Kaya,
Naisip niya na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa kanya sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At sa ganon, siya ay titira sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Bago namin sabihin ang mahalagang punto, awitin natin ang Psalms 23. Jehovah is my shepherd, in him I lack nothing. He makes me go lie down and rest in the green pastures. He leads me beside the waters of rest. He guides me on the paths of righteousness. Jehovah is my shepherd, I will not be afraid. For my shepherd comforts me by his rod and his staff. In the presence of my adversaries, he does spread a table before me. Jehovah is my shepherd, in him I lack nothing. He makes me go lie down and rest in the green pastures. He leads me beside the waters of rest. He guides me on the paths of righteousness. Jehovah is my shepherd, I will not be afraid. For my shepherd comforts me by his rod and his staff. In the presence of my adversaries, he does spread a table before me. Jehovah is my shepherd, in him I lack nothing. Una, ang pastol ay sumasagisag sa Panginoong Hesus na nag-aalaga sa atin bilang kanyang kawan. Paano natin mararanasan ang pag-aalaga niya sa atin? Dapat tayong magpasalamat sa kanya dahil araw-araw tayo ay nabubuhay at pinibigyan niya tayo ng pagkain, inumin, hangin, damit at tirahan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin. Nagsisimula ang awit 23 sa pagsasabing, ang Panginoon ay tulad ng isang mabuting pastol na nag-aalaga sa atin. Tulad ng isang pastol na nag-aalaga ng mga tupa, ang Diyos ay nangangalaga sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng ating kailangan. Sinasabi rin dito na pinahihiga tayo ng Diyos sa luntiang pastulan at pinapatnubayan niya tayo sa tabi ng tahimik na tubig. Ang ibig sabihin nito ay binibigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan at dinadala tayo sa mga mapayapang lugar kung saan tayo ay magiging ligtas at masaya. Ikalawa, ang mabuting pastol ay laging pinoprotektahan ang kanyang mga tupa mula sa mga panganib. Sinasabi ng awit na kinagabayan tayo ng Diyos sa mga tamang landas. Parang may mapa na nagpapakita sa atin ng tamang daan. Tinutulungan tayo ng Diyos na gumawa ng mabubuting pagpili at gawin ang mga tamang bagay. Kaya mga bata, dapat isaisip natin na ang Panginoon ay lagi nating kasama at hindi tayo dapat matakot sa anumang kasamaan. Ikatlo, ang Diyos ay naghahanda ng isang espesyal na hapag para sa atin, tulad ng isang masarap na piging. Ginagawa niya ito kahit na may mga taong maaring ayaw sa atin. Nais ng Diyos na ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin anuman ang mangyari. Ikaapat, pinapahiran niya rin tayo ng langis. Nangangahulugan nito na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, tulad ng paglalagay ng nakapapawi na langis sa isang sugat. Siya ang nagpapagaan ng pakiramdam natin kapag tayo ay nalulungkot o nasasaktan. Ang mabuting pastol ay ibinigay ang kanyang buhay para sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Inangkin niya tayo sa halaga ng kanyang buhay. At dahil tayo ay kanyang mga tupa, hindi niya tayo iiwan at pababayaan kailanman. Basahin natin ang talatang ito sa English at pagkatapos sa Tagalog. John 10:11. I am the good shepherd.
the good shepherd lays down his life for the sheep. Juan 10:11. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Story time! Sa isang tahimik na kabukiran, may nakatirang pastol na nagngangalang Samuel. Mahal na mahal ni Samuel ang kanyang mga tupa at ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagbabantay sa kanila habang sila ay nanginginain sa malagong bukid. Isang umaga, habang binibilang ni Samuel ang kanyang mga tupa, napagtanto niyang nawawala ang isa. Nadurog ang kanyang puso nang malaman niyang kailangan niyang hanapin ang nawawalang tupa. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Samuel ang natitirang kawan sa isang ligtas na lugar at humayo upang hanapin ang nawawalang tupa. Naglakad siya sa mga sukal, tumawid sa mga batis, at umakyat sa mabatong burol na tinatawag ang tupa sa lahat ng oras. Nang magsimulang lumubog ang araw, lalong naging desperado ang paghahanap ni Samuel. Alam niya na ang tupa ay nasa panganib kapag ang dilim ay lumubog. Determinado at may pusong puno ng pagmamahal sa kanyang mga tupa, patuloy na naghanap si Samuel. Sa wakas, nang magsimulang sumikat ang buwan, narinig ni Samuel ang mahinang tunog ng pag-iyak. Kasunod ng tunog, natagpuan niya ang nawawalang tupa na nakakulong sa isang matitinik na palumpong. Natakot, pagod, at ang balahibo nito ay nabubuhol-buhol sa mga tinik. Dahan-dahang dinampot ni Samuel ang tupa at maingat na pinalaya ito mula sa mga tinik. Inilapit niya ang tupa sa kanyang dibdib. Naramdaman ang mabilis na tibok ng puso nito na unti-unting kumalma. Dala ang tupa na ligtas sa kanyang mga bisig, bumalik si Samuel sa kawan. Habang siya ay naglalakad, naisip ni Samuel ang kwentong narinig niya mula sa pagkabata. Ang kwento ni Jesus bilang mabuting pastol. Naintindihan na niya ito sa mas malalim na paraan ngayon. Napagtanto niya na tulad ng kanyang walang pagod na paghahanap sa nawawalang tupa, hinanap at pinangalagaan ni Jesus ang bawat isa sa kanyang mga tao na may higit na pagmamahal at determinasyon. Nang bumalik si Samuel sa kawan, nagtipon ang ibang mga tupa at marahan niyang ibinalik sa kanila ang nailigtas na tupa. Habang sila ay nanirahan sa gabi, nadama ni Samuel ang matinding kagalakan at kapayapaan. Batid na natagpuan niya ang nawawalang tupa at dinala ito sa kaligtasan. Mula sa araw na yun, sa tuwing binabantayan ni Samuel ang kanyang mga tupa, naaalala niya kung gaano kalaki ang pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga tao. Alam niya na kahit gaano man mawala o magulo ang ating buhay, ang Diyos ang ating mabuting pastol ay laging nariyan para hanapin tayo, palayain tayo sa ating mga problema at ibalik tayo sa kanyang mapagmahal na pangalaga. O mga bata, oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayo sa mga tanong ng inyong mga shepherds. Pwede rin kayong magsalita sa mga punto na natamasa ninyo. Pagkatapos, huwag muna kayong aalis dahil meron tayong picture taking. Oh, nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Ngayon naman, sundan ninyo ang panalangin natin. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat po na kayo ang aming mabuting pastol. kayo ang aming mabuting pastol. Salamat sa patuloy ninyong pag-aaruga sa amin. Salamat sa patuloy niyong pag-aaruga sa amin. Sa pagtutustos ng lahat naming kailangan. Sa pagtutustos ng lahat naming kailangan. Salamat din po na ibinigay ninyo ang inyong buhay para sa amin. Upang kami ay iligtas. Amen. Amen. O mga bata, hanggang dito na lang muna ang ating meeting. Pero, huwag kayong mag-alala dahil magkikita tayo muli sa susunod na Sabado.
sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto niyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!